sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating programang Morning Coffee Devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi. Bumabalik ulit. Si Kagaot Paeng. Para ating pag-usapan ang salita ng Diyos. Magandang tanghali dyan sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. And of course, magandang takip sili po dyan. Magandang gabi po dyan po sa England, dyan po sa Kent, sa Sutherland, dyan po sa London. Magandang oras din po dyan po sa Switzerland, dyan po sa Netherlands, dyan po sa Spain, Norway. Sana ang kapayapaan ng Diyos ay mawaba sa ating lahat ngayong umagang ito. Martes dito sa Pilipinas, Lunes sa ibang lugar. Tayo po ay narito ngayon para ating pong namnamin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Siyempre magandang oras po dyan po sa San Francisco, California, dyan po sa Texas, at pati na rin po dyan po sa KSA sa Saudi Arabia po. Magandang oras po sa inyo dyan sa Saudi Arabia, sa Taif, opo, dyan po sa UAE. Magandang oras po sa inyo dyan po sa Dubai, sa Duman, sa Amman, sa Riyadh, sa Kuwait, dyan sa Qatar, at sa lahat po ng dako ng mundo kung saan inaabot ng ating programa. Nang dahil po sa ating pong share sa salita ng Diyos sa ating pong programa, maraming salamat. Nawa ang kapayapaan muli ay mawaba sa atin, pati na rin po ang kagalakan sa ating po mga puso. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kakape. And of course, pasensya na kayo kung nag-distract kayo sa aking red eye. Nauna po yan na nasagi po ng dahon na magaspang, kaya ganyan po yan. Naresetahan na po ng doktor yan. Sana po ang galing na po yan kaagad. Yes, good morning Ma'am Elsie Liberato Quitoriano. Salamat po kay Judy and kay Brenda Rosales. Magandang umaga sa inyo dyan sa 48A. Okay, shout out sa inyong lahat dyan, Pamilya Rosales, and of course kay Jeffrey Rosales na nakakasama na lang natin dito, na kapatid ni Judy. Ayan, Telma, harap ako na dinlaw dyan po sa Pinili. Good morning Pastor and to all ko kape. Yes, magandang umaga po Ma'am Telma, and of course kay Ma'am Marisa Marcelo Acob dyan sa Bacara, MECQ sa Bacara ngayon. Nako, tataba kayo dyan ngayon sa MECQ Bacara. Dahil nga alam natin, di kayo makakalabas, walang masyadong makapag-exercise ngayon sa kalsada o sa mga Anyway, ingat-ingat pa kayo dyan. Barangay Kapitan Romel Ponce, dyan po sa Barangay 5 San Simon. Ingat po kayo dyan. At sa lahat po na mga dyan po sa Bacara, MECQ, localized, modified, enhanced community quarantine.
Good morning to Rafi and to all kakape. Keep safe everyone. Maraming salamat, Judy and Brenda. And of course, magandang umaga kay Ganda, mga kakape. Umagang kay Ganda, mga kakape. Opo, malamig-lamig po ang panahon ngayon kasi kahapon po umulan. Umulan kahapon dito, malakas. Napaligo kami sa ulan kasama ng aking bunso at ng aming pong kasamang bubuwit dito. Ayan, so Mama Jen Aljen, maraming salamat po, May. Thank you very much for joining us live. Kumusta na po kayo, ma'am? Ingat po kayo dyan palagi. And of course, kay Uncle Arnold Valeriano, Auntie Elena, magandang umaga po. Kay Neng Cabera, magandang umaga. And of course, sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Pasig City, kay Manang Marling, kay David Asuncion Maningas Jr., kay Rosalie Aber Maningas, and of course kay Meredith, kay Diom, kay Merdy, kay Aiko, kay Damer. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat dyan sa Pasig City. Neneng Cabrera, Junver Yasanya, magandang umaga brother Junver. Kumusta ang umaga mo? Kumusta ang araw mo? Ayan, so si brother Junver po magla-live po yan every 8 o'clock in the evening hanggang 9 o'clock. If you want to follow him mga kakape. Meron din po siyang live streaming every evening 8 o'clock to 9 o'clock PM. Ayan po. Sir Mina Pascual, of course kay Larry Pascual, good morning sa inyo lahat dyan sa Navotas. Salamat sa Diyos. Los Vivindas sa Madingas Junior, magandang umaga ate. Kaririing lang. Anyway, so magandang umaga po, Ma'am Marilyn Ancheta Seredon. Maraming salamat po. Kinakonsider po natin yung request yung Ma'am Marilyn Ancheta Seredon. Pero inisip din natin yung ibang lugar kung saan mas magandang oras po sa kanila ang ganitong oras. But if you will adjust, or if you can adjust, siguro gagawin po natin alas 5, pero pag-isipan po natin mabuti yun ha. Maraming salamat po Ma'am Marilyn Ancheta Seredon dito po sa Barangay Sitio 636 Aranio, Lawag City. Ayan po. Ma'am Imelda Marcos Baguyo, good morning po. And sa lahat po ng mga nag-aaral po ng modules, ng Incat at Gabo, maya-maya po, dideliver na po yan sa inyo. Okay, hintay lang po kayo. Maraming salamat. Andres de los Santos Tina, and of course, maraming salamat. And yes, kay Rizalito Lopez at Ma'am Florence, magandang umaga po sa inyo. And of course, sa ating pong cousin dyan sa Flor de Lisa, dyan sa Flor de Lisa, Asuncion, dyan po si Canada, parang nga nabaliktad na no. Dyan po sa Canada, si Cas Flor de Lisa, Asuncion. Good morning other Cas, Pastor and everyone, and thanks a lot for including my prayer request always in your devotion. God bless po. Okay, so ayan, happy birthday to me, Brother Ravi. Ayan, happy birthday kay Sister Marisa Marcelo Acob. Ayan, kasi hindi pa updated ang inyong birthday sa Facebook. Anyway, kung hindi pa updated sa Facebook, talaga hindi ko po alam ito. No, anyway, maraming salamat Ma'am Marisa Marcelo Acob. Ayan, parang merong ano ngayon pero sayang, MECQ dyan. Kaya naman pala ang lakas ng loob mo magsabi. Anyway, hindi kami ang makamunta dyan. Happy birthday kay Mama Marisa Marcelo Acob. God bless you more with good health and more celebrations to come. Of course, congratulations po sa inyo dahil nabot niyo po ang taong ito. Ayan. So, Emerito Gonzales, isa pong TEF. And kay Sister Cousin Jenny Dora Asuncion Andres de los Santos Tina, good morning. And yes, isa pa pong awitin mga kape bago po tayo dumako sa ating pong panalangin. Isang awiting challenging para sa ating lahat at alam nyo na to. Namnamin natin ang lyrics ito at examine also ourselves. Ayan. Let us examine ourselves. Kung ikaw isang Kristiyano, isipin mo kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon. Kung hindi mo pa naman sigurado na ikaw ay isang pamilya na ng Diyos, isang kapamilya ng Diyos, pag-isipan mo rin to dahil
baka huli ng lahat. Kaya ngayong araw na ito, Kailan pa ibibigay isipin mo, buhay mo't lakas kailan pa? sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itanan niya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Good morning, Manas sa San Pascual. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Princess Billy Lagua Marcos din sa Hawaii. Good morning. Kailan Magandang tanghali dyan sa inyo. Ang tabayanan ang ating pong programa sa Hawaii mamaya. Alas 4 hanggang alas 6 po ng hapon dyan po sa Hawaii. Kailan Alas 10 hanggang alas 12 ngayong tanghali dito sa Pilipinas. Christ is the answer. Tune in to KKNE 940 kHz at makinig po kayo sa radio station nito, the number 1 radio station in Hawaii, Pinoy Power Media, Pinoy Power Radio. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Baby Mark Magno Nicolas, Kung hindi ngayon, kay Ma'am Shirley de Guzman Mapala, magandang at mapagpalang umaga po sa inyo, Ma'am Shirley. Salamat po. Good morning. God bless you po. And God bless us all. So, kailan pa? Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Ayan po ang awiting napakaganda, mga kape na nagpapaalala po sa atin na kailangan po nating maglingkod sa Diyos habang tayo ay malakas pa. Kaya ayan po, tayo pa manalangin na. Excuse me. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much, Lord, for this morning. Panginoon, we thank you for waking us up. Maraming salamat, Panginoon, for this opportunity, this privilege again to come to you in prayer. Kami po ay nagpapakumbaba at humihingi sa inyo ng kapatawaran
sa lahat po ng aming pong pagkakasala. Maraming salamat po, Panginoon, for giving us life, for the strength, and for the good health. At alam ko po, Panginoon, na ang bawat sa amin na naririto ngayon, they are here because they want to know more about your word, about you. And we want to grow spiritually. Yes, Lord, there is a big difference between spirituality and being religious. Hindi po kami umaasa sa aming pong relihiyon. Dahil ang aming pong pag-asa ay walang iba kundi ikaw lang, Panginoong Hesus. The one who died for me, for us, who gave your life para sa aming pong kaligtasan. At dumanak ang iyong banal na dugo para po pagbayaran ang dapat namin pagbayaran. At maraming salamat po, Panginoon, for saving us and for the assurance that you are with us and you will never leave us and forsake us. We thank you very much, Lord, through thick and thin, for better or for worse. Panginoon, ang inyong pong mga pangako ay inyo pong ginagampanan. Napagpapatunay na kayo po ang dapat naming inaasahan o ang pag-asa ng aming pong buhay. Not only about our present times, but future. Because you hold the future, Lord. Therefore, we trust in you. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at humihingi po sa inyo, Panginoon, ng inyong biyaya. Biyaya na sa aming po mga hinaharap. Sa mga challenges, yes. Sa mga problema, which part of the challenges that you have given on our way. Mga temptations na nandyan palagi. Kahit saan kami bumaling, nandyan po sila. We need strength from you to say no to these temptations and to say yes, following you and serving you. Panginoon, nandito po sila, kasama ko po. They have different situations, different problems. But you told us in your word that lahat po ng aming pong mga hinaharap ng mga suliranin, they are in common. And you will never give us anything or any challenge, situations and circumstances in life in which we cannot bear. And we thank you very much, Lord, for the strength that proves your grace to us is working. Panginoon, bless each every one of us. Give strength to those who are weak. Help those who are in need. Protect us. Protect us, for we are threatened. Yes, Lord. At ngayon po, kami po ay namamakaawa. Let you please listen to our prayers. I know that they are also whispering right now and telling you what's in their hearts. Please listen to them, Panginoon. And now, Lord, kami po ay malapit muli sa inyo at namamakaawa. If it's thy will, Lord, please make this COVID-19 cease out of this world, Panginoon. But we know, because you are the sovereign God, everything that you do is for our good,
for thy pleasure. And Lord, we know that you will always win. And now, Lord, we claim your word that says, when we come to you, when we are heavy laden, if we come to you, you will give us rest. And we thank you, Lord, for that. Nilapit po namin sa Panginoon ang pamilya Alaba, that you will please bless them. And of course, please give them peace and joy in their hearts in every thing that you are doing in their lives, that you may please help them provide their needs, as well as Cas Eugene Sumera Asuncion, sa kanyang pong kalagayan, sa kanyang pong kalusugan, that you may please, Lord, bless them, and Lord, strength as they are going to work, and all of us, of course, Lord, protection sa mga biyahe, even please bless the business owners as they are a blessing. They will become a blessing. They will do their best to be a blessing to their employees, as well as sa mga employees, sa mga trabaho, sa mga laborers, mga travelers, cargo trucks, mga seamen, lahat po ng mga nabibiyahe, and even, Lord, sa mga PNP at sa mga AFP, mga frontliners, please, Lord, protect them and grant them good health, especially the doctors, nurses, medical staff. Please, Lord, protect them. Maraming salamat po for this time that we can show our faith. At sa oras na ito, Panginoon, nilapit po namin sa inyo si Sir Nemesio Alipio Jr. for his complete recovery. Please give us patience, Lord, in everything. Lalo na yung mga nandyan po sa quarantine areas, mga naka-isolate. Lord, please, give them patience, that they will wait. And please, Lord, strengthen them and heal them. Not only from COVID-19, but all of the illness, sickness that we have. Even my eye, Lord. Please, Lord, heal my eye. Maraming salamat po. And yes, please continue to work in the life of Ma'am Evangeline Bendia, Trinidad Adsuara, Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel, Lizardo family, Wang, and Lord, we pray for Alicia Domingo, Gay Arlene Ventura, Marley Reynold, Clay Ezekiel, King James, Salvador Lizardo, and we pray, Lord, for Janelle Sharp, sa kanyang po pangailangan. And yes, Lord, please heal them, strengthen them. And we pray for the family of Arian, Panginoon, sa kanyang po mga anak, that you may please do a miracle. And Lord, please give them patience as they are taking care, as they do care or taking care of their children. At Panginoon, we pray also for the baby in where meron pong cancer. I do pray that you may please perform a miracle, not only sa baby, Panginoon, because we know na sa lahat po ng mga babies, sila po ay inyong cargo. Please work in the life of the baby's family, that you do such perform a miracle to the family of the baby, Panginoon, sa mga parents and grandparents, mga kapatid, siblings. Panginoon, maraming salamat po. And yes, we pray also for Mama Karas dito po sa Bengkag, and of course kay Grame Krame,
kay Sir Bess at Papa Carla, kay Ma'am Bel Guillermo, dyan sa Spain, kay Ma'am Telma Harap po now, kay Ma'am Sir Benz. And yes, we pray for Rafael Ragasa, Manang Irene Laporte, Elizabeth Cirilo. Yes, Lord, work in her life, complete recovery for her. And of course, Lord, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Manong LD Alonso, Delberto Jong Cañete Jr., kay Chicky Alonso, kay Manong Ilyong Asuncion, kay Edna Tomas. And we pray for strength, even for my mom. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless our families. Please, Lord, provide our needs, even our food every day. Maraming salamat po, Panginoon. Please, Lord, kami po ay inyong turuan ngayong umagang ito. Help us that everything that we need spiritually will be met with your word. Maraming salamat po. And we pray for our nation, Lord, that you may please, Lord, protect us. Give wisdom and strength to our President. Unity and harmony and love to the Senate, Congress, and of course, wisdom to our governor, to our mayor, and to the community where we are in. Please, Lord, bless our community. Please protect us. We thank you very much, Lord. We thank you very much for what you will do. And to all the listeners and the viewers, please, Lord, bless them. Continue to work in the life of the son of Casper Rodriguez Asuncion sa kanyang family problem that will be settled. And yes, Lord, intervene. At kay Christine and Nilaw po sa kanyang training, more patience in the challenges that she is facing, and so with her family. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon po, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa inyong gagawin, because we know marami po kayong mga ginagawa ng mga surprises sa inyong mga anak. So we claim on your word, Lord, na sinabi nyo na idlaw lang namin ang aming mga problema because you care, you really care for us. Maraming salamat po, Panginoon. And even, Lord, sa lahat po ng mga nangailangan po ngayon ng kagalingan, even Brother Romel Espino. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Thank you very much mga kakape. Ayan. Pag binuksan ka po, lumuluha. Okay, so tara na po sa ating pong topiko o sa ating pong paksa. Pero bago yan, muli, kailangan ko ayusin ang sarili ko. Naapektuhan po yung aking ilong dito sa mata ko. Anyway, isang awitin, mga kakape. At ito ang ating pong pakinggan. Awitin po ni Brother Edgar Alonso, nandun po sa Sunderland, England. Huwag mo sanang isipin. Ayan po, ha. Huwag niyong isipin na kayo iniwan na ng Diyos, pinabayaan ng Diyos, hindi kayo mahal ng Diyos. Huwag niyong isipin yan. Ang isipin niyo, mahal naman tayo ng Diyos. Huwag mo sanang isipin, hindi kita nagtatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi lang nakikita sa paglipas ng araw, at ating nalalaman ang iyong pagdurusan. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Amen. Salamat sa Panginoon.
God be the glory ka sa YouTube, sa Mera, sa Toronto. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, Yes, good morning, Limbel Alonso. tumawag ka't manalangin, Ang kapatid po ni Edgar Alonso, ang kumakanta po ngayon. Bernie Nator, maraming salamat for joining us live again. Thank you very much for sharing. Mami Rita Baptista Corpus, maraming salamat. Huwag ang binagbawi. Amen. Salamat sa Diyos. Thank you very much for sharing. Mama Leslie Ragos, Leslie Sugar. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad Yes, ng Bernie ginawa Nator, ko I do pray in Jesus' name. para Kung sa'yo. ano yung nararamdaman mo ngayon, that God will bless you, God will heal you, Bernie. Maraming salamat. Jeffrey Rosales. Isipin, nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa Yes, kay Mikhail Francis Guzman Nator. Thank you very much, Lord, for that. Kung ako'y kailangan, Amen. kung ako'y hinahanap, Amen. Thank you very much, Bernie. tumawag ka't And I do pray for you. manalangin, at ako'y Kay Ma'am Maria Tapascual, maraming salamat. Amen. sanang isipin, Malit Castillo Alonso, good morning, Cas Ipag. And of course, kay Cas Jebong Jeb Alonso. kalilimutan ang inalay ko. Lola Malinda Liwang, yes, we are praying for her. Kumusta na po siya? Amen. Los Rabago Ascension, maraming salamat. Kas Ipag na rin. Ma'am Deborah Pedro Valdivino, maraming salamat. God bless. Thank you for the vitamin. Ayan. David Ascension Maningas Jr., Pia si Alonso, Julia Reyes, maraming salamat. Con San Manspino. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. So huwag mo sanang isipin, dahil ang katotohanan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Okay. Walang Raquel Bumalag, and of course kay Kaju. Maraming salamat sa inyo. So ayan po mga kape, and ang oras po natin alas 6:03 na umaga, ngayon pong May 25, 2021, at ang oras na to ay inabot sa atin ng sodium ascorbate 24 alkaline vitamin C. Ayan po ang inhatid sa atin na gamot, vitamin C, para po sa ating kalusugan. Napakaganda pong vitamin po ito, alkaline vitamin C. If you want to inquire about this, please just directly contact Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Kasama po natin siya ngayon. So, ayan po. What is a key to being content in riches or poverty? Ayan po ang ating pong topiko na nasimulan po natin kahapon, na dahil po sa dami ng mga problema, sa dami ng mga pagsubok, sa sitwasyon ng bawat sa atin, you know mga kakape, hindi po natin maiwasan minsan na mapaisip po tayo, bakit sila binibless? Ako hindi. Parang ganon. Bakit silang meron? Bakit ako hindi? Minsan, tayo po ay inaatake ng tinatawag na pagkainggit or being envious sa mga blessings na nakikita po natin sa mga ibang tao, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay. And sometimes, because we are humans, we cannot deny the truth na mayroon pong minsan. I'm not saying you are that kind of a person, but bilang mga tao na mahihina, dahil po lahat po tayo may kahinaan, nakakaramdam din po tayo ng inggit. Pero ang masama, pag tayo po ay inatake ng inggit, yung maging masama at kasalanan ito sa ating pong isipan. Dahil po minsan,
may mga instances na pag may binibless, yung parang hindi tayo natutuwa. Can you imagine that? Minsan ganun kagrabe yung ating nararamdaman. Though again, I'm not saying all of us are like that. But I'm only telling you kung ano yung mga experiences and of course sa ating po mga na-obserba sa mga nangyayari. Dahil lumalabas ko sa ating bunganga yung mga bagay-bagay na kung saan tayo naiinggit. Mapapasana all na lang po tayo lahat. Pero ang mahirap po dito mga kakape ay yung parang hindi tayo masaya, hindi tayo natutuwa pag may mga tao na binibless ng Panginoon. And sad to say, even in the churches today, sa mga churches ngayon, that if meron pong member na nabibless, parang yung hindi tayo maka-move on, hindi tayo maka-get over, na bakit siya meron, ako wala. At minsan, because of that, nagkakaroon ng gap between you and that person, because of that envy that we have in our hearts. Kaya nagkakaroon po ng problema sa fellowship. At ang mahirap po dito, kung ito po ay nasa puso ng isang leader, na kung saan makita niya ang mga members na nabibless, at kiniklaim din niya na dapat siya din. Isang problema ito. Napakalaking problema. Why? It's not only in churches, and even in the family, and the community. Alam po natin yan. So, that is the outcome, or that is the result of not having this what we call contentment. Hindi po nakukontento. Kung naalala niyo yung istorya natin kahapon, yung isang nangyari sa Sanchez Mira, Cagayan, can you imagine that? At nakikita natin doon yung pagiging mainggitin, ayaw niyang masapawan ng iba. In where meron pong isang truck na nagdam ng buhangin doon sa tapat nila, sa kapitbahay, doon sa tapat ng bahay nila. And inassume niya na sila ay po magre-renovate, magpapaganda ng bahay. And what this person did, tinawagan niya yung mga mag-anak niya sa abroad. Oy, wala kayong ginagawa? Tingnan niyo tong kapitbahay natin to sa harap ng bahay, magpapalak sila ng bahay. Dapat umaksyon na tayo para hindi tayo masapawan nito. Dapat tayo ang the best dito, hindi sila. O, diba? Dali-dali naman, katulad din niya yung kanyang mga mag-anak doon na ayaw masapawan. At nagpadala agad-agad ng ora-orada ng mga pambili, ng mga bagay-bagay na kailanganin. Wala pang plano yan Bumili na siya ng buhangin, bumili na siya ng bakal, bumili siya ng hollow blocks, bumili na siya ng hardware, mga kahoy. At pinadeliver yan kaagad. Ganon kabilis. Grabe. At maya-maya, may sumunod na isang truck ulit na walang karga, isang dump truck. At sumunod yung isang payloader. O, di ba? Sabi niya, malaking project yata tong kapitbahay namin, pati yung bahay yata pagigiba na rin. Baka baguhin, palakin talaga ng palakin ito. And all of a sudden, ang nangyari, hinakot po ng dump truck yung hinakot ng payloader yung mga buhangin na kanilang binagsak at ibinalik dun sa truck. Yung pala nagkamali sila ng bagsak ng buhangin. Kaya imagine that. Because of that, dahil po sa ingkit, napapabili tuloy ng mga construction na bagay para lamang hindi maapawan ng iba. So, that is because of discontentment. Hindi po siya kontento. Gusto niya palagi, siya po yung nabibless. Gusto niya palagi, siya yung humahakot palagi ng pera, humahakot ng kayamanan. And because of that, ang mahirap po dito yung magkaroon ng tinatawag na dakes nga apal sa Ilocano. Yung masamang inggit, yung ikakers mo na yung tao, gagawa ka na ng masama dahil gusto mong maatim, gusto mong maabot, gusto mong magkaroon, katulad ng meron sa mga ibang tao. So yun po napakalaking problema. Contentment versus envy, yan po naglalaban
Now, ang sabi po rito sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 hanggang verse 8, ito po sinasabi ng Panginoon. Godliness with contentment is great gain. Okay? So, ang sabi po nito, but godliness with contentment is great gain. Alam niyo po, napag-usapan natin kahapon na ang totoong kayamanan po ay hindi po yung mga nandyan po nakikita nating material. Yung ginagawa nating kabutihan sa kapwa, na ginagawa natin dahil gusto nating ma-please ang ating Panginoon, ito po ang tunay nating kayamanan. Yung mga nagagawa nating kabutihan sa kapwa. In where ito po ay sinachannel natin, nanggagaling po sa atin dahil po sa blessing ng Panginoon na ginagawa sa ating pong buhay, we became also a blessing to others, not only financially, but because of our helping hand. And that is the real treasure, real possession that we can have in life. Dahil nga kahit po marami po tayong hawak-hawak na kayamanan, kung wala naman tayong pakialam sa Diyos, wala tayong pakialam sa mga tao, wala tayong pakialam sa mga iba pang institusyon ng ating pong gobyerno, na kung saan hindi naman nagiging makasarili naman tayo, at lahat ng mga ito ay kinakamkam lang natin o kinukuha lang natin para sa ating sariling kapakanan. And guess what, mga kakape? Merong sinabi ng Biblia, may sinabi ang Biblia, na kahit mapapasayo lahat ng kayamanan sa mundo, and you will lose your soul, saan mo ipagpalit yan? Diba? So para saan? Para saan ang iyong kayamanan? For we know the reason why tayo po ay nilalang ng Diyos. We were created by God for Him. So kung kung yun po ang dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos, then seek for the things that will please God, because in Revelation chapter 4 verse 11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Dahil ang sabi ng Diyos, for thou hast created all things, and for thy pleasure they were created. So, tayo daw ay ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos, para po siya ay mabigyan natin ng kaluwalhatian. Maraming salamat pala kay Dr. Ermina Corpus sa gamot po sa aking mata. And of course, sa aking butik na reseta ninyo. Maraming salamat yung prescription nyo, Dr. Corpus. And yes, maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po ay buhay pa. Amen? We thank God for that. And to thank God in everything is a proof or a sign of contentment. Tandaan po natin yan. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kagulo ang nangyayari sa ating paligid ngayon, but because we have that gratitude, we are grateful to God because of everything. Dahil sinabi ng Diyos, in everything give thanks. Yan po ang papapakita that we are learning to be content in everything. Dahil God will never magkulang. Hindi po nagkukulang ang Diyos sa ating pong buhay, mga kape. That's why sabi ng Diyos dito, but godliness with contentment is great gain. Okay? Kung ikaw ay maka-Diyos at ikaw ay nakukontento sa lahat ng ibinibigay sa iyo na sitwasyon o estado ng buhay, mapamayaman ka, mahirap ka, because you understand that all these things came from God, and you are content with that, and you are doing the things which can please God, then you have a great gain. Malaking ganansya, malaking kita ang tawag doon, malaking benefit. Yun po ang sinasabi po rito. That is the greatest benefit that we can have. Yung maging makontento po tayo at namumuhay po tayo para sa Kanya, para maging masaya ang ating pong lumalang, ang ating pong Creator na gumawa sa atin, if we will going to look or to seek His pleasure in our lives. Yun po ang malaking bagay na makakamit o nakakamtan natin sa buhay. For we both
For we brought nothing into this world. Wala tayong dinala rito, pinanganak po tayong hubot-hubad, so to speak. Okay? So, ang sabi dito, and it is certain we can carry nothing out. Wala pa tayong madadala doon. Opo, ang masaklap pa nito, wala tayong madadala sa kabilang buhay, sa impyerno ka pa napunta. Kung gano'n na mangyari, ano pang kwenta, di ba? Na kahit na meron sa'yo lahat ng bagay na ito, pumunta ka ng langit dahil nagtiwala ka sa Panginoon sa Kristo, tinanggap mo siya, nanampalataya ka sa Kanya, punta ka sa langit. Pero ang problema, wala kang maabutan doon sa langit na kayamanan mo dahil hindi ka nag-ipon ng kayamanan doon. Kaya ang sabi ng Diyos huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na kung saan pinapasok ng magnanakaw, kung saan mayroong kalawang, kung saan may anay, nasisira. Bagkus sabi ng Diyos, mag-ipon ka ng kayamanan mo doon sa langit na kung saan hindi makapasok ang magnanakaw, walang kalawang, walang anay. And paano? Yan sinabi ng Diyos kanina, yung napag-usapan natin kanina. Na yung mga bagay-bagay na nagagawa natin na kabutihan sa kapwa, na ginagawa natin para sa Diyos, yung tulong natin sa kanila, at naging blessing tayo sa kanila, and our motive is to glorify and honor and please our God, yun po yung mga treasures natin na naiipon sa langit. Marami kang energy dito sa lupa. Pero pagdating mo sa langit, wala ka namang may papakitang service mo sa Panginoon. Isa rin tayo sa mga malulungkot doon. Dahil nga, wala tayong may abot sa Panginoon sa Kristo na ating serbisyo. Di ba? We talk about service. Opo, bilang isang anak ng Diyos. Dahil pagdating ang araw, tayo pa ay lalapit sa Kanya, aharap sa Kanya. And ipapakita niya sa atin lahat, He will reveal everything that we have done as our service to Him. Yung mga service natin, pinag-usapan natin dito, mga kakape. Dahil hindi po lahat ng ating ginagawa dito sa lupa ay mabuti sa harapan ng Diyos. Though we know that everything that we have done here are good in the sight of people, alam nyo, kahit naman tayo nakagawa ng mabuti dito sa ibabaw ng lupa, kung yung motibo natin mali, hindi pa rin katanggap-tanggap yan sa Diyos. Make sense? Kaya nga, isipin natin mabuti bago tayo tumulong sa kapwa. Let us examine, let us check our hearts kung yung ginagawa ba natin ay para sa Diyos o baka naman gusto na nating magpapansin sa mga tao. And this is a reality. Kaya sa mga traditional politician, sinasabi ko lang to matamaan ang matamaan. Sa mga traditional politician na nagbibigay para lang mapansin, para lang sila ay kanilang pong maalala pagdating ng eleksyon. Naku, walang kwenta yan pagdating sa langit. Wala kayong madadala doon sa langit na kayamanan dahil sa ginagawa niyo yan. Though it is good because you are helping. But in the sight of God, hindi po. Bakit? Bakit mo sinasabi yan, Brother Rafi? Kagawad ka. Di ka ba ganon? Hindi po ako nanalo ng eleksyon ng dahil po dyan. Naguri ka manang. Nanang. May dagla ko. May dagla ko ti. Harimbukong ken pasayan alamon nang alamon. Harimbukong ken pasayan. Amen. Nagimasan. Sinigang. Thank you. Thank you, Lord. Huwag kayong maingita. Dapat matuwa kayo. Makakain ako ng ganon. Di ba? So, ayan. Para naman medyo masarap ang kain natin kahit masakit ang ating mata. So, yun po, mga kakape. So, let's go. And in verse 8, sabi po rito, and having food and raiment, let us be therewith content. Sa lahat ng ating pagkain, mapamalunggay lang yan. Oops. Huwag niyong sabihin malunggay lang yan. Huwag niyong sabihin malunggay lang yan. Nako, yan po ang tumutulong sa mga Ilocano para makasurvive nitong pandemya. Malunggay. Nako, kaya huwag niyong sabihin pag kumakain kami ng malunggay. Alam mo, naalala ko, kwento ko lang to. Alala ko, doon sa Marikina, trabaho ko sa Marikina, dyan po sa Concepcion.
Kasi katrabaho namin mga taga Bicol, mga Bicolana. Kumakain kami ng dinengdeng. Sabi niya sa amin, ano ba yan pagkain ng baboy? Sabi ng mga Bicolana, dinengdeng pagkain namin, malunggay, na may saluyot, na may sitaw, na may pasayan, merong sugpo. Yan. Sabi nila, ano ba yan pagkain ng baboy? Sabi nila. Pero kain ng mga Ilocano, ang sarap ng kain namin. Nung natikman nila, sabi, ang sarap pala. Di ba? Ayan, so, let's go. Sabi ng Diyos, having food, kung ano ang pagkain at mga kasuotan mo, makontento ka. Yan sabi ng Diyos. Okay, tandaan natin to. Riches and poverty are not permanent conditions in the life of every individual or every family. Kaya nga sabi ko sa inyo ang ating pong kasabihan sa Pilipino, bilang Pilipino, ang buhay natin ay parang gulong na minsan nasa taas ka, nasa ibaba ka. So, parang kalsada po yan, pataas pababa, minsan nasa patag, minsan paakyat, minsan pabagsak. Ganoon po ang buhay. Kaya wag po tayong umasa, wag po tayong umasa sa mga possessions natin, sa mga kayamanan na meron po tayo. Dahil hindi po yan makapagbibigay sa atin ng totoong kaligayahan. At hindi po natin mabibili ang galak sa ating pong puso, kagalakan sa ating puso, at ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Hindi po mabibili yan, hindi po mabibili yan ng kayamanan mo. Tandaan po natin yan. Kung mas marami kang pera, mas malaki ang responsibilidad mo, mas malaki ang iniisip mo, mas marami kang problema. Totoo yan. Dahil meron na po akong naging amo, milyonaryo, maraming pera, pero hindi po nakakatulong na maayos. Oo, meron ako naging among ganyan nung tatrabaho ko. Anong kabataan ko pa, tandaan natin yan. 24 hours yung trabaho namin. Hindi natutulog. Hindi nakakatulog na maimbing. Dahil maya tatawag yan. Oh, Rafi, kumusta ang trabaho natin dyan? Alam niyo yun, paputol-putol yung tulog para i-check lang kung kumusta na ba ang business. Di ba? So, tandaan natin, when it comes to riches, God gave us the power to gain wealth. Binigyan tayo ng abilidad, binigyan tayo ng kalakasan para magtrabaho. Tandaan po natin yan. That is the thing that we need to be grateful to God. Dahil meron tayong kalakasan. Opo, ang problema, meron kang kalakasan, malaki ang katawan mo, malusog ka, pero ang problema, nandun ka sa ilalim ng bayabas, nakanganga, naghihintay na bumagsak ang bunga. Hindi po yun. Sakit po yun. Sakit po yun ng katam at saka batog. Batog at katam na sakit. Nako, epidemya po yan. Epidemya. Hindi pandemic epidemya. Sa buhay ng tao yan. Kaya, God gave us the power to get wealth. So, He gave us strength to work. Ito pang ibig sabihin nito. Kaya nga, pag ikaw ay naging mayaman, huwag kang maging mayabang. Dahil sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 8, 17 to 18, be not high-minded nor trust in uncertain riches. Bakit? Ang sabi niya, huwag kang maging mayabang o magtiwala sa kayamanan mo, pero dapat ang pagkatiwalaan natin ay ang Diyos na buhay who gave you strength and richly bless you things to enjoy. Yan po yun. At ang dapat natin ginagawa, do good. Be rich in good works. Inulit po natin yan kahapon. Be rich in good works. Do good. Gumawa ka ng kabutihan at maging mayaman tayo sa paggawa ng kabutihan in where ang ating pumotibo ay luwalhatiin o lalahati ang ating Diyos na nagbigay ng mga bagay-bagay na to na ating ine-enjoy sa buhay. Salamat sa Diyos. Everything that we have is a financial test. If riches increase, set not your heart upon them. Psalms 62:10. Ang sabi po doon, kung ikaw daw ay yumaman, huwag mong ituon doon o ilaan doon ang iyong puso. Dahil ang sabi ng Diyos, where your treasure is, there will be your heart also. Yan ang sabi. Kaya kung ikaw ay binayaan ng Diyos ng kayamanan, huwag mong ituon doon, huwag mong ilagay yung puso mo doon. Because ang puso natin dapat ay para sa Diyos lamang. That's why He says in Proverbs 23:23,
Give me thine heart. Ibigay mo sa akin ang puso mo. Gusto ng Diyos, purong-purong pagmamahal ang bibigay natin sa Kanya. Hindi po partial ang dapat binibigay natin sa Kanya. Because if a person understand that everything that we have in life, it came from God, and without Him, we are nothing and we have nothing, then we should set or give our hearts to Him fully. Opo, ibigay natin yan. Dahil ang sabi ng Diyos, siya po ay selosong Diyos. Opo, seloso po ang Diyos. Oo, totoo po yan. Mapanibuguin ang Diyos. Now, can you imagine that? Doon po sa Matthew 6:24, ang sinabi po doon, no man can serve two masters. No man can serve God and mammon or money. Can you imagine that? God, pinagpapalit lang ang Panginoon sa pera, sa kayamanan. Then minsan, ang sabi ng mga tao, if you have money, you are God. O, kung mayaman ka, Diyos ka. Dahil mabibili mo lang ng gusto mo. But I tell you this, na ikaw mayaman na nagsasabi niyan, alam mo, ipinapakita at pinapamukha na ng Diyos nang dahil sa pandemyang ito, walang mayaman, walang mahirap, wala kang magagawa, walang magagawang kayamanan mo para sa pandemyang ito. Tandaan mo yan. Ipinapamukha na ng Diyos sa iyo na ang kayamanan mo, huwag kang dapat dyan mag-concentrate. Dapat magsisi ka na dahil laging makasarili ka at lumapit ka sa Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay. Kaibigan, bumalik ka na sa Kanya. Dahil ang puso mo, huling-huli na yan, na nandyan sa kayamanan mo. But God wants your heart. Kaibigan, what you will do? You have money, you have riches, but you will lose your soul. What can you get? Diba? Take this as an isang kasabihan o isang counsel ng isang tao nagmamahal sa iyo, kaibigan. Okay, in everything that we have, ang sabi rin po ito, mga kapatid, and even in our poverty, kahit na tayo ay maging mahirap, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ibinigay niya, ang Diyos kinuha niya, pagpalain pa rin ang pangalan ng Diyos. That is the example of Job. Okay? Kahit na tayo mapapahirap, maging mahirap ang buhay natin, tandaan natin, kung ikaw ay may kontentong, kung ikaw ay nakukontento dahil alam mo na hindi nagkukulang ang Diyos sa'yo, then praise God, masaya ka pa rin. Kaya nga sabi nga natin basta't sama-sama at kumakain ng may saya at may kapayapaan, that is a great thing. Anin mo pa, ang sabi ng Biblia sa Proverbs, kahit na kumakain ka ng nilagang baka, kung meron namang problema, mas maganda yung kumakain ka ng isang gulay, dilingding, pinakumit, na may saya. Dahil alam mo magpasalamat sa Diyos. Alam mo na lahat ng yan ay pagpapala ng gagaling sa Diyos. Okay? And everything that we have, God wants us to grow in faith. Sa lahat ng mga binibigyan ng Diyos sa ating buhay, nilalaan ng Diyos sa ating buhay, ay para sa atin, para lumago sa ating pong buhay espiritual, para tayo lumago sa ating pananampalataya. James chapter 2 verse 5. Hath not God chosen the poor of this world, rich in faith? O, diba? Diba ang Diyos pinili niya ang mga mahihirap sa mundong ito dahil sila ay maging mayaman sa pananampalataya? Can you imagine that? Because of the hardship of life, because of the situation, the status, because of the status of life that God gave us, because we were born poor. Doon po tayo laging yun po yung naging stepping stones natin, yung ladder natin sa ating pananampalataya sa Panginoon. Because we are always asking, Lord, please bless me. Lord, please, I know that everything in life came from you. So, I do trust in you in all things. Pagpalain mo ako, salamat. Pag ito ang bibigay mo sa akin, maraming salamat. Pag ito lang ang makakain ko, salamat. Thank you for the strength. Thank you for everything. And because it says here, yung mga mahihirap ay pinili ng Diyos para maging mayaman sa pananampalataya. Dahil ang sabi ng Diyos, mas mahirap pumasok sa langit ang mayamang tao
kaysa sa kumelyo na papasok doon sa butas ng karayom. Yun ang sinabi ng Diyos. That's why sa mga isinilang na mayayaman, bihira lang po, hindi natin nilalahat, bihira lang ang mga taong mayayaman na isinilang na mayroong millions na kanyang pong hawak-hawak na hindi na kailangang magtrabaho ang nagtitiwala sa Diyos. Because what is in their mind is nasa kanila ang lahat. They don't need anyone. Even God. Yun po ang mahirap. Kaya kung nandiyan kasi status na yan, you better repent. Because yung kayamanan nyo, billion mo, hindi ka madadala sa langit. And if you go to hell, you will regret. As katulad po ng story doon sa Luke, the rich man and Lazarus. Ang mayamang ito napunta ng impyerno. Kaya ngayong umagang ito, mga kahape, tandaan natin to. Ang kayamanan ay makukuha po natin yan sa pamamagitan ng lakas natin, and we need to be content with the status of our lives. Tandaan natin yan. And even in the finances that we have, this is a test. Kung magtitiwala ba tayo sa pera, kayamanan, o sa Diyos. Poverty, tandaan natin yan. Mapahirap man ang buhay natin, tandaan natin, lahat ng bagay ay binibigyan ng Diyos. At kung lahat ng bagay ay kukunin niya, mabawiin niya, let us always bless God. Bless the name of the Lord. Job 1:21. Okay? And everything that we have, let us use this as our stepping stone, as our ladder, to grow in faith in the Lord. Tandaan po natin yan. Marami po mga story sa Bible na kung saan yung mayaman biglang bumagsak. But ang labas po nito, ang resulta po nito, lahat po sila nag-grow at pinuri po, binalhati ang pangalan ng Panginoon. Katulad po ni Job, alam na po natin yan. Si Joseph, si Nebuchadnezzar. Ayan po, mga taong nagka-experience po, nagyumaman, bubagsak, paborito, naging mahirap, para lamang may pakita ang power, ang blessing, ang pagtatrabaho ng Panginoon sa Kristo sa mga tao. So, ngayong umagang ito, sigurado ka na ba na meron kang abutin o dadatnang kayamanan sa langit dahil sa ginagawa mo ngayon dito sa lupa? Maybe you are so rich right now at hindi mo pa ibinigay ang puso mo sa Diyos. Hindi ka pa nagtiwala sa Kanya. Ngayon na ang panahon, kaibigan. God loves you so much. Yes, siya dapat ang ating focus sa buhay. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, why not receive Him this morning, this hour? Sabi ng Diyos, tayo lahat ay makasalanan. Dahil sa kasalanan natin, tayo mapaparusahan sa impyerno. And we need Jesus. Christ is the answer of everything. Jesus can save you if you will trust in Him. Tandaan mo to. Si Kristo lang ang namatay, nilibing at nabuhay na muli para sa iyo, para sa akin. Siya lang po ang ating pag-asa. Gusto mo bang tanggapin siya ngayon, manampalataya ka sa Kanya? Why not pray with me? Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, makasalanan ako at maparusahan ako sa impyerno. Panginoon, patawarin mo ako sa aking pagkakasala. At ngayon nanampalataya ako sa inyo, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, at minahal mo ako at iniligtas mo ako. At ngayon, Panginoon, I claim that Ikaw ang aking Diyos. At salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Patuloy tayong manalangin. Lord, please bless all the viewers, all the listeners. We thank you for everything, Lord. Please, Lord, bless us all. Help us to be content in everything. Maraming salamat po, Panginoon, for teaching us this lesson. For us to enjoy life with gladness, with joy, because we know whatever state we are in, kung nasaan po kami ngayon, kung anong po ang estado ng aming pong buhay, alam po namin. We are here, and you have given us power to gain wealth. And yes, Lord, we need to learn to be content and to praise you and to thank you, to express our gratitude to you from time to time.
Maraming salamat po sa lahat-lahat. Bless us all. Please protect us also. And please, Lord, if it's thy will, let this pandemic cease. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kape. And yes, we will play now the birthday song for the birthday celebrants and for those who will celebrate their anniversaries today. Happy birthday kay Ma'am Marisa Marcelo ako. Happy birthday sa iyo. God bless you. Salamat sa inyong pag-share mga kakape. And of course, again, if you have prayer request, just PM me at pag-usapan po natin yan. Happy birthday kay Angelica Biato, kay Clevelyn Dumlause, kay Gracia Ulaw, Manang Gracia Ulaw, happy birthday, kay Bremy Asuncion, kay Klein Mark Domingo, kay Geraldine Solis, kay Sam Marcos, kay Ma'am Marisa Marcelo Jacob, and of course kay Limuel Alonso. Happy birthday Limuel Alonso. Nandyan ka kanina. Happy birthday sa'yo. Okay? And again, happy birthday kay Limuel Alonso, Marisa Marcelo Jacob, at sa lahat ng kasama natin ngayon, Bremy Asuncion, Clevelyn Dumlao, at kay Nana Gracia Ulaw. Ayan. And happy anniversaries also to those who will celebrate the anniversaries today. Tandaan natin, be content. Contentment is a must. Nangakakape. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang papi, Sa mga nandyan ng mga kalababol, let's meet tonight at 8 o'clock to 9:30 sa LMJ Online Home Radio. And of course, yung mga nandyan po sa Hawaii ngayon, mamaya alas 4 hanggang alas 6 po dyan sa inyo, Lunes. Dito po sa Pilipinas, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Crisis the answer. Please tune in to radio station, the number 1 radio station in Hawaii, KKNE 940 km. Nandyan po ang ating pong kapatid na si Brother Marcelino Pablo Gutierrez, the host of the program Christ is the answer. Ayan po. So, please follow. At yan po ang mga gagawin ngayong araw nito. Maraming salamat. And of course, sa lahat po na mga kasama natin ngayon. And yes, if you want update from COVID-19 here in the province of Ilocos Norte, please hanapin nyo lang po ang page Provincial Government of Ilocos Norte. At doon po nyo makikita ang mga updates. Wala na pa tayong oras mga kakape. Alas 6:38. Maraming salamat. Manong Rogelio Asuncion. Maraming salamat po sa lahat na mga kasama natin ngayon. Kay Manang Jessie Cristobal Cawiran. And shout out kay Mark Hill Calano dyan sa Dingras. And of course kay Angelita Dumlao. Kay Nana Ilay. Maraming salamat. And of course kay Antipasing. Ayan. Angel Tolentino Nicolas. Maraming salamat. Cara Elizabeth Asuncion, and yes, Angel Tolentino, thank you very much. And sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, Rosalie Avero Maningas, Sir Brother Luni Vea, maraming salamat Brother Luni, thank you very much for joining us live. Jezreel Pagaduan, maraming salamat po sa inyo lahat. Mercy Vidal, maraming salamat. And yes, Sir Bernie Natur, maraming salamat. Of course, kay Marcelino Pablo Gutierrez dyan po sa Hawaii. Thank you. Okay, so Liboy Bagay Dalere. And sa lahat ng mga kasama natin ngayon, hindi ko na kayo. Yes, kay Ma'am Trinidad Alsuara, we are always praying for you, Ma'am. God bless you. Aliboy Matias Felipe. And yes, maraming salamat. Patricia Ann Gomez, salamat. Jepong Chapalon Sukas, maraming salamat. At sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Okay, panahon na para magpaalam po ang inyong lingkod. Muli, happy birthday, happy anniversaries sa mga mag-birthday ngayon at sa mga mag-anniversary. Okay? So, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo na sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, tandaan po natin, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen?
Okay, happy birthday Angelica Piato from Rosan Asuncion. Ayan. So, stay safe, do good to others, follow the guidelines. Okay? Follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners. Share your blessings. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. Okay? Salamat po Kagawad Rabianson sa pag-share mo na naman sa amin ng salita ng Diyos. Salita ng Panginoon. God bless you. Maraming salamat po. So, ito po. Salamat. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.